Kumpiyansa ang pamahalaan na magiging matagumpay ang isinusulong na Bangsamoro Peace Process sa kabila ng tila pagsabotahe ng splinter groups ng MILF. Para sa detalye, balita mo kami, Rocky. Tuloy ang operasyon ng AFP at PNP sa tulong ng MILF para isorb ang warrant of arrest sa mga breakaway group sa Mindanao. Bahagi ito ng pagkilos ng pamahalaan para maiwasang makapaghasik pa ng karahasan ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Nagsimula umanong kaguluhan sa ilang bahagi ng Maguindanao matapos pagtibayin ng pinakahuling annex sa pagbuo ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ng gobyerno at MILF sa Kuala Lumpur, Malaysia. The AFP and the PNP are now conducting joint law enforcement operations to serve arrest warrants against members of the BIFF, a breakaway group from the MILF. According to the Philippine Army, the MILF are part of the operations to secure their communities and prevent entry of BIFF elements. According to online news reports last Saturday, after the signing of the Normalization Annex, a BIFF spokesperson identified as Abu Misri Mama said the splinter group will not sabotage the peace process despite disagreements with the Central Committee of the MILF. Government is hopeful that with the support of the citizenry, there will be no serious disruption of the peace process as it moves towards full fruition. Hakbang na riyan niya ito upang hindi na magkaroon ng panibagong grupo na papalit sa MILF para maghasik ng panibagong kaguluhan. I think the premise there is that the MILF was a splinter force from the MNLF that was principally responsible for negotiating the 1996 agreement. At ngayon, ang kanilang concern ay baka rin maging ganong kalakas yung BIFF. Kaya nga't sa ngayon pa lang ay nagsasagawa na ng active operations ang ating Sandatahang Lakas at Philippine National Police in order to stem the tide of lawless actions that have been undertaken by members of this splinter group. Kaya nga nagiging proactive tayo para wag nang payagan na magkaroon pa ng paglalado sa sitwasyon. Kaya nga sinabi rin ng MILF na ginagawa din nila yung aktibong pagtatanggol sa kanilang mga communities at yung pagpigil sa pagpasok ng BIFF elements. All of these actions are being taken in order to protect the gains from the peace process. And we are determined to protect these gains. Magkagayunman, welcome ang MNLFs at iba pang kumakatig sa kapayapaan na lumahok sa pagbuo ng Bangsamoro Basic Law. Lahat ng mga elemento ng MNLF na bukas sa pakikipag-usap ay kinakausap. Lahat ng gustong makiisa sa peace process, binibigyan ng sapat na pagkakataon na lumahok. Yung pangkat ni Nur Miswari ay hindi sangkot dito dahil hindi naman sila nagpahiwatig kailanman na nais nilang lumahok o nakikiisa sila. Isa pa, siya ay pinaghahanap ngayon dahil mayroong pending warrant of arrest. Kaya yun lang naman ang konkretong lahat naman ng nais lumahok, bukas ang pintuan ng pamahalaan para sa kanila. Paliwanag pa ng kalihim na kabatay sa konstitusyon ang mga binuong annexes sa Comprehensive Bangsamoro Agreement. Sagot na rin ito ng palasyo sa mga posibleng kailanganin ng pag-amyenda sa batas para maipasa ang Bangsamoro Basic Law. Even during the drafting of the annexes to the framework agreement, the Philippine panel went to the negotiation table fully mindful of the guideline of President Aquino that whatever will be negotiated or agreed upon must conform with the Philippine Constitution. Yan ang isa sa mga mahalagang batayang prinsipyo nila, yung constitutionality ng mga probisyon para nga mabawasan na yung posibilidad na magkakaroon pa ng serious challenge.
Samantala, magiging porsigido ang pamahalaan na hikayati ng mga mambabatas na agad maipasa ang Bangsamoro Basic Law. Inaasahan kasi malalagdaan ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa darating na Marso o Abril. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.